Kapoy. Katugon ko. Ito yung yan naman si Kapatid Alan. Ayan ang aming vlogger na si Kapatid. Dati po kayo nga nito eh. Ano? Balik ko si Grace ko na, no? Ininta nga. Wala ko, magkano na ba kung palitan na? So dahil maaga ang pagdating namin mga kapatid, umaga pa lang dumating na kami sa Manila. Nagpahinga muna kami sandali at natulog sandali sa hotel. At ito maghahaponan kami sa MOA. At imimit din namin yung pamangkin ko at ang anak niya or pamilya niya. So itong nasa harap ko ay mga apo ko yan. Ang lalaki na nila, di ba? So ganyan ang ganap natin mga kapatid. Kailangan pag nasa Pilipinas tayo, igugugol natin yung ating panahon sa ating pamilya kasi di naman tayo lagi nakakauwi, di ba? So ganyan talaga ang ating life. So ito, gala-gala kami kasi di rin namin kabisado itong Maynila eh. Ako sumusunod lang ako sa kanila kung saan nila ako hihilain. O di ba? This is your happy place. Pugi mo talaga, kuya. Kuya Usog. Mana sa akin eh. Normal, apo ko eh. Ito? Yan o, eucalyptus. Marabon. Yan si Maricot o. Gusto ko magka-pregnant yung Si- nanay ko. Say hi. Kuya, say hi. Yung nanay ko. Sis, sabihin mo, hi, Warlita Lifestyle. Ano gusto mo, Kyle? Oh. Baby sister? Yes! Meron niyo dito. Lizzy. Nanay ka ba? Nanay ka na ba? Sabi ko sa'yo. Nanay ka na. Tingnan mo yung pawis niya hanggang Nanay ka na ba? say hi. Hi, Warlita Lifestyle. Di ba? Oh, Warlita Lifestyle, sabihin mo. Huh? Hi, Warlita Lifestyle. Ay! Oh, di ba? Parang cellphone. Likot. Grabing energy, Purya Uso. Pag magkasakit naman, magtaka ka naman. Maalala ko tuloy si Wendell dati nung maliit ba. Pag hindi na yan gumalaw, pag nasa sofa na yan, may naramdaman yan. Ganyan si Wendell. Bakit niya kaya natanong na, may baby ka na ba? O may ano ka na ba? Si Kyle, tinanong niya si Yana. Sabi niya nga, gusto daw niya magkaroon ng baby sister. Yun. Kasi gusto niya magbuntis si Kat. Oo, Ulit. niya. Kamukha ba tayo? Yung mga kasama ko minsan sinasabi nila, ikaw daw kahawig ko eh. Sabi ko, hindi, hawig siya ng side, father side niya. May hawig din kunti sa akin, pero mas sa mata kasi nang eh, di ba? Sila na talaga
naman. Ah, ito pala. Let's see. Nagtanong kasi sa Wendell eh. Kuya. Kasi makulit oh. Tapos dito naman ako. Si Katkat at si Jason sa ano to. Ayan. Tapos diba? Ano video? Oh. Isang piraso pa yan. First Sige, kasi ako nagluto mamaya na ako pagkahapon. Ha? Sige, ikaw muna. Hindi ko naman Mamaya ito. na ako pagtapos mo. Lahat lutuin ko ba yan lahat? Baboy kaya. Lahat din. Ano ko sa tiyan ko? Ha? Mapwede ipagluto na ho. Ba? Lain sa flavor. Tawag lang lahi. Na? Lain sa timpla. Iba-iba ang timpla. Pareho lang. Pareho lang pala. Tutok na daay na. Wala ba dyan ni kadyo-kadyo na. Luto na din na anak. Mura maghilaw pa na. Lala, ikaw luto. Saan mapunlay? So umaga pa lang mga kapatid, kailangan nasa airport na kami. Kaya madaling araw kami kailangan babiyahe para maaga kami sa airport. Dahil ang travel namin is mga 5 to 6 o'clock AM. So kailangan wag tayong malate kasi sikipan pagdating sa airport. At kami bibiyahe, 5 kami, 2 apo at 2 kong anak, o diba? So 5 nga kaming lahat. So, pagdating namin sa airport, inaantay naman kami ng kapatid ko kasi may sasakyan naman na magsusundo sa amin. Bayad ba? 45. Wow, wait. 45 lang. 45. 59. Naka 50.
Nandyan. O, diba? Tama ako. Marami talagang tao pagdating sa airport. Siksikan, marami. Ang aga-aga pa, ang dami ng tao, mga kapatid. So, ganyan talaga pag nagbibiyahe. Huwag magpapahuli, diba? Kasi ang daming pasahero sa araw-araw. Can you imagine that? Kahit saang sulok ng mundo ang mga tao na to na bumibiyahe at umuwi, diba? At maya-maya, ito, lumilipad na itong eroplano namin na sinasakyan. Buti na lang, hindi masyadong delay kasi minsan nadidelay itong eroplano. Yung mga papunta ng Tacloban, nadidelay sila minsan. Ilang beses ko na kasi na-experience na nadidelay, lalo na pagkagaling sa Tacloban to Manila. Nadidelay lalo na pag masama ang panahon. So, dito na kami sa corridor, mga kapatid, sa Tacloban. Inaantay namin yung aming mga bagahe. Actually, yung bagahe ko nabasag doon pa lang sa Maynila. Hindi kasi namin nakita agad, nabasag pala yung dulo kasi may damit yung luggage ko. So, yung dulo talaga sa may gulong banda, yun yung nabiyak. Pero hindi naman naglabasan yung mga damit kasi matibay yung bagahe ko. Kumbaga, alam mo yung bagahe na mayroon siyang damit sa loob, yung hindi siya basta-basta napupunit. Basag lang yung kanyang labasan, but yung looban hindi. So, ganun lang. I'm not sure. Siguro careless lang masyado yung mga nasa naka-assign sa mga bagahe. Siguro hinahagis nila yung bagahe. Kasi imposible namang mabasag yan kung hindi yan hinagis-hagis, di ba? So, ganun siguro talaga ang life ng mga bagahe sa mga pasahero. Talagang hinahagis-hagis talaga yan siguro doon sa loob. Bago makarating din dyan sa corridor mismo, di ba? So, who knows, di ba? Kaya maraming nagrereklamo na may mga basag, pati ngayon sa apo ko nawala yung gulong ng kanyang bagahe. So, sana naman, hopefully, yung mga nagtatrabaho sa airport naman, please, ingatan nyo din naman po yung aming mga bagahe. Kasi pinaghirapan din namin yung aming mga bagahe na binili din namin yan sa mga pawis namin galing yan. Yung pinaghirapan din namin makabili ng mga bagahe na maaayos na bagahe na hindi basta-basta sana dapat masira. Kung ingatan din naman ng mga nagtatrabaho dyan sa corridor, diba? Yung sa mga di ko alam kung anong tawag din sa kanila, yung mga kumukuha ng mga bagahe sa eroplano at ilagay doon sa corridor. Siguro hinahagis kasi imposible naman mabasag kung hindi yan hinagis, diba? So, yan, sana naman ingatan naman po ninyo yung aming mga bagahe para wala naman po maraming mabiktima na imbis masaya umuwi, nagagalit tuloy kasi basag yung kanilang bagahe, o diba? Yan lang.
Yung sa akin tuloy na nabiyak, hindi na ano. Agahoy hinoon nga nabuak, wa matanggal ang ligid. Ang Manggito tape. ang kangyan na hinoon nga. So ito na mga kapatid, papunta na kami sa Maasin City, Southern Leyte. So see you next vlog. Thank you for watching. Babush!